mga pills sa atong Pwede na sila mataunan ng tubig. number one nga. Again, at this juncture ay kamabungahon og maayong adlaw kaninyong tanan, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. How time flies ra ba, and karong adlaw, Agosto 20, 2026, ikaunom na ka anibersaryo sa atuang Kadangpan Digital o welcome na usab sa ika-42 nga edisyon sa programang Kapihan sa Kadangpan, sa Kadangpan Digital Media Forum. O kami gihapon ang iyong mga moderator, Y Paglubad, Kadangpan Carlo Dolier, Si Tomas Cano Abansenya Jr. Director, ang bisita ko, taga SSS. Kanya may karoon sa Royal Mandalay Hotel. When you are in Davao City, visit Royal Mandalay Hotel. Ibig mo mga o panigod to, naagyapon ang ilang mga lamian, maservisyo sa ato. Kaya ikaw mag-introduce kay ma'am, kay Murad Nakuha, ang iyahan, Yes. posisyon. So, kalimot na gyud si Thomas kung kay syempre kapilan na kahigayon nga nagtagpo ni ani tong guest sa pipila ka mga press con, pero mao ni unang higayon nga taga SSS gyud tagana og higayon nga makauban ta niining edisyon. Kauban nato karon ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao Southman Division, si Ma'am Mona Lorraine Tombo. Mayong buntag po, and thank you so much sa higayon nga makauban ka namo sa tuwang kapiyan sa Kadangpan, Ma'am Mona. Mabuting araw sa ating mga viewers and listeners. Ako po si Mona Lorraine Tombo, ang Acting Senior Communication Analyst at Mindanao Southern Division of SSS. Okay. Sige, kay para malakbit ang istorya, kung doon na mo yung mga pangutana regarding concerns sa SSS, libre lang kini, mo andam ni nga mabasa kutob sa makaya nga matubag ni Ma'am Mona sa iyahang unsa may concerns regarding sa mga existing programs sa SSS. So, una-una ko ang pangutana, Ma'am Mona, with regards sa update o kumusta naman, wala ba'y nabagpo sa contributions para sa mga members sa SSS po? Okay, with regard to our contribution, starting 2025, ang atong contribution nagiging 15%. Previously, every 2 years nag-increase og 1% ang ato ang contribution. But on the year of 2025, with 15% contribution rate, wala na tayo advice or memo na it will be increased on another 1% or further after 2 years po. So we are hoping that it will be retained until such time na depende po sa pag-studio sa ato ang actuarial department and investment that there will be needed na another increase for the contribution rate. But by far, as of the moment, wala po tayong increase. It's still the same 15% po ang ating contribution rate. And if you happen to be a self-employed, a voluntary member, at OFW po, pwede nyo po makita ang ating schedule sa ating web. Alright. So, karon mga higayon na dunay mga concerns with regards sa mga existing programs sa tuwang mga members of SSS. But pangutana una nako with regards sa katong uplift program, to be specific, unsay kasagaran na pod nga naman po yung mga concerns pod, ma'am, sa ingon nato nga wala pa sila kadawat or di ka katong na yung mga pipila ka members na they're yet to apply pa. Okay. Good question, no? But I want to correct with regard to the application of Uplift program. You don't need to apply for it because ang list of beneficiaries, they're already predetermined. So, it is a response of our national government, and the funds are coming from the national government through the assistance of the DSWD and assistance as well of PSA and SSS to cross-match the list that are already determined. So if you're asking pila ang atong beneficiaries, we are targeting a 7.5 million of targets of beneficiaries, and this 7.5 million beneficiaries are grouped into three. So ang first group nato
is ang mga 4Ps which are identified and the list are coming from the SWD. Ang ato ang Group 2, mo ni siya itong mga list from 2024 CBMS provided by DSA. And when you say CBMS, mo ni Community-Based Monitoring System. Now, ang Group 3, which is SSS, mo ni siya ang mga SSS employed members rather, na ang ilahang status is low income. So when you say low income, sir, mo ni sila itong mga 20,000 na monthly salary credit and below. So kung na-fall sila under that category, they are considered to be beneficiary of this uplift program. And ang role ni SSS is to cross-match against the list given by PSA or katong 2024 CBMS to check and verify that the list na gihatag nila magbangga sa moang data that they are categorized as with the low income po ng mga employees. And once na matag or once na ma-verify that they're under that category, then there's a possibility that they are included sa uplift program beneficiary. Now, if you're asking paano po malaman ng isang member na they are qualified or isa sila sa mga beneficiary nitong programa na ito, they will be notified through their online portal, yung SSS portal po natin. So there will be no text messages, email, calls, not even a letter that will be given to them or will be served to them para ma-notify sila. Because the only way na makatanggap po sila ng notification is through online portal po ng member. That is why we are being aggressive that the members, SSS members, to enroll their account online so that they will be easily notified, especially sa mga ganitong programa. Alright. Ma'am, right before nako ipasa ang promas ani pangutana kung nay concern, kani I don't know kung na-occur ba ni in the past, pero doon na ba nasuta regarding sa duplication of entries sa mga members sa SSS, kung manggaling kay, siyempre naman ko yung mga possibility na magdoble ang name sa database to be exact, no? Regardless kung unsay employment status or sa company nilang pero doon na ba yan ma-determine if ever nga na ay usa ka tao pero duplicate ang list. Okay, we have that cases na the same person with multiple SSS numbers. So what we usually do, amo ang gina-verify unsa ang latest nila na payment, unsa ang latest nila na update. So whichever na account or SSS number na naay latest update with regard to their contribution payment or even update with regard to their employment, yan po ang dina-follow namin and we contact our member to verify which of these two is their actual SSS number because pipiliin po dapat kung alin doon ang gagamitin para po hindi po mahirapan si SSS member sa pag-apply ng kanyang benefits and privileges. Tomas? Itong mga member na dati, tapos hinahambol niya ang amount na para lumaki ang pension niya. So mag-60 na siya ngayon, pag nag-increase na siya ng almost 10,000 ata monthly bayan, pagka 65 pa daw siya makatanggap ng pension. No, ang first, sir, we have to know the qualifications of or ano requirements para maka-avail or maka-apply pa ng retirement po natin na benefit. First, the members should have at least paid at 120 SSS contributions po. That's 10 years. Second po, the member should reach the age of 60 years old. With that, pwede na po mag-apply ng retirement si SSS member. And yung sabi po na 5 years before mag-reach ng 60, ini-increase po nila ang kanilang pension, gawa ng lalaki daw ang kanilang magiging, ang contribution rather, para lalaki daw po ang kanilang pension, hindi po iyon totoo. Dapat po, prior to that, pwede po natin gradually increase ang ating contribution, ang monthly contribution natin, like a step or 2 steps higher, but hindi po pwede drastic. So let's say for example, ang ating monthly contribution nasa average amount or nasa minimum amount, and then at the age of 55, the member suddenly
pays his or her SSS contribution yung maximum, hindi po yan ino-honor ng ating evaluator when we apply for retirement. So, ang nangyayari po niyan, upon computation po, yung excess po na bayad ni member ay mababalik po, may reimburse po sa kanya through check. So, ang i-apply lang po is yung average niya na binabayaran na contribution based sa kanyang history of payment of contribution. Kaya po may mga members po tayo with yung ganyan po na connotation ay nakakatanggap po ng reimbursement through checks. Kasi maibabalik po sa kanila, mahuhulog po siya na excess of their payment of contribution. So, hindi siya makarga sa pag-retire niya. Yes, hindi po siya factor to increase his or her monthly pension or retirement benefit. So that's why as early as now, dahan-dahan po natin na-increase ang ating contribution sa abot nating makakaya. And that's the time, pag makaya po natin, pwede na natin i-maximum po ang ating contribution. But again, hindi po guaranteed na pag age of 55, with a drastic change or increase of your contribution, i-honor po siya agad ng upon retirement. Possibility po, mababalik po sa atin yan through check. Okay. So, hindi tanggapin ng SS para mag-increase ng pension mo sa uli yung sobra. Opo, hindi siya masasali sa pag-compute ng kanyang pension. Kasi yun ang iniisip. May nag-iisip nga siguro mga na tao. Gusto lang nakalamin ba? Yes, I understand. It's maybe it's a misconception, no? Because computation po kasi natin sa pension, we have 3 ways of computing it. And whichever is higher, yun po ang ina-apply natin. So that's why yung iba po, kahit nakaabot na sila ng lampas na 120 months of contribution at hindi pa sila nakaabot ng 60, actually they can stop paying na and wait for the time na maabot sila ng 60 para maka-apply na sila ng retirement. But we are still encouraging them to continue paying kahit nalampas na nila ang kanilang 120 months na requirement kasi it is a multiplier and a factor sa kanilang magiging matanggap na pension. Kasi apart sa amount, din yung number of months din po kasi sir, ina-honor din po natin yan. Consider din po natin yan. Kasi ang ginawa ng isang aplikante na dinagdagan niya yung contribution para daw dako yung pension niya. So which is mali. Mali po yun at may babalik po yun ang kanyang excess. Opo. Isa pa rin katanungan niya kung continuous ba daw yung burial at yung death claim, may increase pa ba o wala? Okay. For burial, automatically po, ang ating matanggap po is 12,000. So, I want to clarify na alam niyo po, ang importante po na meron po talaga tayong contribution sa SSS kasi po, kahit isang buwan lang po ang nabayaran natin ng contribution, yung members beneficiary po will automatically will receive 12,000 po na funeral benefit. So, malaking tulong. Imagine po, ang ating minimum is 750 na contribution po. And if something bad happens to the member, or God forbid, makakatanggap po agad ang kanyang beneficiary ng 12,000. So, he or she is already qualified sa kanyang benepisyo. But hindi naman po siya qualified sa death na kasi isang buwan lang po ang kanyang nabayaran. Qualified lang siya dun sa funeral benefit po. Pero sa death claim, hindi siya. Hindi po kasi siya. Parang ang death claim, parang 40,000? Parang gano'n? It will also vary po sa contribution paid by the member po. It will depend po sa kanyang contribution. So, kung less than 36 months po ang nabayaran ng ating ang member, potentially makakatanggap po siya ng 12,000 na death claim po. That's on top of the funeral claim po. Yun lang ang napaabot ng tanong. Sige. Alright, so nakakuha lang yung pangutanan with regards kay, syempre, as you may know, na medyo namanggoy yung mga reklamo man po sa mga member na from SSS na nag-employ sa private company, pero however namang dili consistent sa paghatag og contribution kung na'y mahulog. Pero within the first half of 2026, doon na ba'y company na natagan o gano, someone kay naka-violate sila for that, na wala failure of payment sa contribution? Okay, sir, that's a very good question and that's a very good topic to discuss. Most of our employees, mga good sir, they are really afraid na mo
mag-reach out because the fear of kanang Mawat mawat ang trabaho, ano, but they have to understand their right as an employee because SSS is operating under law and we follow the kung saang mandate. So we have to understand as an SSS member, once maging empleyado po tayo, on the first day of employment, we are already entitled to be reported by our employer regardless of our employment status, whether we are under probationary or under training pa po. As long as we already started with the company on the first day, we should be included sa list po na babayaran for that month. Minsan po magtatanong, ma'am, bakit, what if po, 15 days pa lang po, kasi middle of the month po namin siya na-hire. Still, the member should be included sa pagbayad po ng contribution at a minimum po na contribution rate if less than a month. Then, the following month po, magbase po tayo sa gross income po ng employee po. Hindi po sa net income but the gross income. Yan po ang basehan po natin sa ating pagbayad ng contribution. And we have to pay monthly or regularly sa SSS contribution ng ating employee because if not, they will not be qualified sa mga benefits and privileges na binibigay po ng SSS which are really intended for them as a member. It's their right also to avail and of course enjoy because yan po ang purpose po ng ating SSS to secure their future. And ang ginagawa po ni SSS, meron po tayong tinatawag na AMS or Account Management Section. Sila po ang assigned to monitor the businesses, the companies, the employers, if they are compliant with regard to their legal obligations. So they conduct visitations, they conduct also investigation. Sometimes po nagha-head count po sila. Thorough ang investigation po na ginagawa ni SSS because we want to make sure that the employees are being reported and regularly paid with regard to their contribution. At the same time, yung binabayad po sa kanila na contribution ay angkop sa kanilang tinatanggap na sahod or kanilang gross income. Kasi pwede po binabayaran nga po ang kanilang SSS contribution but upon the time na kailangan po nila mag-apply ng benefit, nagtataka po sila bakit maliit lang po ang natatanggap nila na proceeds. Gawa po yun kasi maliit po ang babayaran po ng contribution at hindi po siya commensurate or angkop sa sahod na tinatanggap ng empleyado. So, ang ginagawa ni SSS, nagbibigay po ng first ng statement of account para po ma-inform, mabigyan po ng idea si employer na ito po based on our investigation, based on our monitoring, hindi po tayo nakabayad sa ganito, ganyan. And we are also giving the employer the chance to contest, no? Kung if ever may mga documents man po sila maibigay to prove po sa kanilang pag-contest. And then if hindi po sila magko-comply pa rin, and if there's no response, that's the time we serve another billing. And if still hindi po sila magre-reply o magko-comply man lang, that's the time we forward it to our legal department as a matter of part sa ating proseso. So that's the time po makakatanggap po sa employer ng demand letter. So mahaba po ang proseso nito kasi binibigyan po natin sa employer ng chance to comply. And if hindi po talaga compliant sa employer, that's the time po na makakasuhan po talaga sila. And this considered as a criminal case po. Kasi you are per law kasi po, you are depriving the rights of your employees po. So, yes po, there's a possibility po na makukulong po yung ating employer, no? Yung registered employer of that company if maabot po sa ganyan. And we don't want that. And we don't want to be parang kontrabida, no, sa ating mga employers. We want to be the partners to our employers. That's why meron tayong mga ganyan mahabang proseso. And also, we have this activity na tinatawag nating race operation na kinakandak po ni SSS every month po, every each branch. Ang race po is running after
contribution evaders. Ito po ay para sa mga employers na lahat po ng mga heads po na ating mga branches ay mismo sila na, sila mismo ang bibisita na po sa employer to remind, meron po tayong mga delinquency, meron po tayong mga legal obligation na kailangan po natin ma-comply. We'll be giving you a number of days to submit po and comply para po maiwasan po natin ang pag-proceed sa pag-file ng case or ano po. And we also giving them alternative way, which is offering them also installment program if in case po mabigat po ang amount na kanilang dapat babayaran or kanilang obligation. Also to help them, no? Because our goal is to provide or to give the rights to these people na maka-avail po ang ating mga empleyado ng kanilang benefits sa SSS po. Kasi isa po yan factor, hindi sila maka-qualify nitong mga loan kasi wala pong contribution po na hutulog sa kanila. So may nangyari na may employer ma'am na na-file ng kaso, may nakulong na kasi Marami po tayong mga cases. Actually, in 2025, siguro naabot na po tayo over 300 employers or companies na na-file na po natin na case dito po sa Davao. So, we're really strict po when it comes to that kasi yan po ang nagiging clamor ng mga SSS members natin, lalo na po ang mga employed, kasi bakit hindi sila nasasali or nakakwalify sa mga benepisyo na binibigay ni SSS. Gawa po pala, hindi po pala nababayaran ng sakto ang kanilang. Yes, hindi po nare-remit, nade-deduct po sa kanilang sahod, pero hindi po nare-remit ang kanilang SSS. ano mangyayari sa mga employees ng gano'n, sakali man ano naging problema ng mga employees, halimbawa, siyempre expected nila na tinatakasan sila, hindi Opo, pa narinig. if ever po na ganun po, they will really have to visit any SSS na malapit po na branch para po mag-submit ng complaint. Meron po tayong sworn statement na kailangan i-fill out and we are asking them also to bring with them proof of employment. Kung meron po silang mga payslip po na may deduction po para intended sana po sa SSS na contribution, hindi pala nare-remit kasi makikita din po namin yan sa ating system kung hindi po siya nare-remit. So, maganda po siya na evidence or proof po na para ma-establish po na ito pong employer hindi po talaga pala sila nababayaran or hindi po nare-remit. So, they have to visit and file a complaint through accomplishing the sworn statement po. And that's the time po, magta-take action po si SSS to conduct further investigation. Minsan, nag-invite po, nagpa-facilitate din po ng conference between the employer and the employees para po pwede po mapag-usapan. And if hindi po mag-comply talaga sa employer, that's the time yung mapafile po ng case, pababayaran po yung contribution na hindi po nabayaran, plus yung penalties incurred because we have to remember that meron po tayong penalties na incur if delinquent po yung ating employer, no? And apart from that, the damages as well of not complying their legal obligation. So, malaki po ang kanilang magiging problema. Malaki po ang magiging babayaran nila. So, might as well, babayaran na po nila regularly ang kanilang mga empleyado than this po na case. Sa contribution, may specific amount man yung Yes po, meron pong share. Then may share ang company. Yes, may share po. May 5% po sa ating employee and 10% po sa ating employer na share po. So, malaking tulong po actually sa employer dahil hindi po full ang kanyang issue-shoulder. Kasi may share po May ang share ang company. employee nila. So, kung malaki ang contribution mo, malaki na matanggap mo pagdating sa panahon. Yes, yan po ang sakto po natin na understanding po dapat. So, it will always vary. Depende po sa binabayaran natin na contribution buwan-buwan. So, ngayon, ang mga employees dapat, siyempre, mag-monitor sila sa payment. Sa ng online contra- portal nila. portal Kaya nila po kung- ulit-ulit natin nire-remind si mga employees kasi minsan ang iba din ay ang HR pa ang may access po sa kanilang online portal. No, hindi po dapat si HR ang may access sa portal natin dahil atin po yan na account and atin po na ATM ihuhulog yung mga proceeds po ng ating mga benefits as well as our loan privileges.
So, dapat tayo po lang ang may access sa ating mga online portal. Dahil dyan din natin mamamonitor if ang ating employer ay nagbabayad po talaga sa ating mga SSS contribution. And second, makikita din po natin na ito bang binabayaran ni employer na contribution sa atin ay angkop po sa ating sahod. So, para po meron tayong basihan to question if what we are receiving receiving sa ating contribution ay tama po. So, we have the right to question. So, yung ganun pala na problema, kinakailangan talaga i-monitor ng employees. Pero itong ganito, halimbawa, retire na. So, wala siyang contribution daw sa SSS. Yung pension na lang niya, ang natatanggap niya. Pero kung mag-loan siya, ma'am, hindi siya maka-loan ng amount na kung hindi based sa pension niya. Yes, actually, sir, ginawa po yung pension loan po na program para po ma-address yung short loans. Hindi po yung nagsasangla ng ATM si pensioner sa mga loan sharks, mga tawag natin. Kasi ma-exhaust po yung mga kanilang monthly pension eh. Ang purpose po ng pension loan po natin is makaka-loan po si pensioner, pero we are ensuring na despite na i-auto-deduct naman yung ang kanyang monthly amortization sa kanyang loan, meron pa rin po siyang matatanggap pa rin po na monthly. May matitira pa po. Hindi po yung buong monthly pension niya ang ide-deduct sa kanyang loan amortization. So, kaya ang computation po ng kanyang loanable amount will depend sa kanyang monthly pension because we want to make sure that kahit may binabayaran po na loan si pensioner, meron pa rin po siyang tinatanggap. Para maklaro, Ma'am Mona, no, kay lahi ang SSS, lahi po ng GSIS. Kay, as far as my understanding, for the government employees ang GSIS, walang SSS is for all, included sa private, yes. Pero technically, kay daghan ng mga Even us po, yes. we're not only an SSS employee, but we are also SSS members because we are paying our SSS voluntarily po. So, consider po na mo ang mga sarili na SSS member po. That's why we are also for the members, since we are also member as well. So, yung mga tanong ko din, kung GSIS member na, wala silang SSS, pero pwede sila din, ma'am. Member ka, GSIS, basta government employee ka, diba? Automatic, GSIS, pwede din sila magpamember yan. Pwede po sila magbayad ng kanilang SSS as a voluntary member. Voluntary. Yes po. Voluntary siya. Maganda po yan para dalawa po ang matatanggap nating pension. Okay, so napod ko yan no concern no with regards sa kay dili man pud consistent man gud kay umabot ang retirement age or umabot ang seniority age nga naman po usahay nga ang pension man pud madungagan kung kay ang social pension tas masuta nila na SSS member marag little amount I believe na ilahang na madawat I don't know kung unsa may proseso ana but para maklaro man pod sa mga viewers and also sa mga seniors na buot mabalaan unsa basis when it comes na if member siya sa usa ka senior citizen association at the same time SSS member pod na ma-determine kung eligible ba siya na madungagan o amount sa ilahang social pension. Sir, with regard to that, it's not more scope since it's not under the program of SSS. Yes. But under the program of SSS, pag member po ka sa SSS and you reach the age of retired age like 60 years old and you have contributed at least 120 months of contribution, then you are qualified for the pension or retirement benefit. But with regard to the other agencies program, with the guidelines that they have, that's something that we have no control of. So wala mi kabalo sa ilang guidelines on why or ano. But we hope that they will be seniors ma-appeal regardless if nakadawat sila o SSS or wala. But with that, hindi na po na ma-answer since it's not a program or program of SSS. Line po na ko pangutan with line ko so I believe na unsa man good ang
maklaro pod sa tanan na unsay age good nga as far as kung pwede sa manghimong member sa SSS. 18 years old at least po na member, pwede na po mag-apply or para register ng SSS number. As long as hindi pa po siya nakaabot ng 60 years old. So example, 59 na siya. Mag-birthday na siya next month, pwede pa rin mahabol na makakuha siya ng SSS number. Para maka-start po siya bayad ng contribution niya because SSS benefits doesn't only revolve sa ato ang retirement but it has also another benefits such as sickness, disability, mga ganun po, unemployment, mga marami pa po tayong mga benefits under the SSS regular po na benefits po. Lain po na ko pangutan naman mo na with regards sa katong apps for members no sa SSS na legitimate app na gina-download sa Play Store pero syempre na dili man gud tanan no ay cellphone because dili pa kayo sila hanas aning mo katong ngunani nga cellphone but of course the encouragement man pod sa atong mga as far as dili pa sila hanas aning mong cellphone na they should download the apps para nang siguro monitor ang ilahang status o sa ilahang membership and also their contributions. Okay. It is highly encouraged no na apart from the app, doon po tayo sa website mismo register, mag-apply ng mga benefits and mga loan privileges and so on. Since ang app po talaga, it only serve as our monitoring tool. Okay. It serves as our monitoring tool at the same time, it facilitates generating our payment reference number during the time na magbabayad po tayo ng ating SSS contribution. But we cannot apply benefits sa app po mismo or mag-loan kasi doon po tayo sa website talaga po makaka-apply. Doon po kasi ang access po natin if you want to apply for those benefits. But for the apps, what it can do is more on the monitoring side at the same time pag-generate po ng PRN. And pwede po natin ma-monitor dito yung magkano na po ang ating na-earn when it comes sa pension booster. No? Yan yung parang another saving scheme po ni SSS because we see that yung MP2 is a good idea and it's, so pinatter ni SSS din na magkaroon ng savings scheme na tutulad din po ng ganun. So pwede po natin na ma-monitor sa app. Pero syempre namanggoy mga red flags of course kay namanggoy mga fake nga mga websites naman po mga clickbait nga mga video nga ingon daw na update regarding sa SSS but that's why we always inform the members to disregard any unsolicited text messages, calls, and communication in different platforms since the only way that we communicate to our members is through the SSS portal. Yan lang po talaga ang ating or face-to-face or if they happen to visit the branch, yan lang po. Because we are addressing the concern and the issue which has been rampant na po na nakakatanggap daw sila po ng mga messages that they have to update this and that. No, we don't do that. Because SSS, under Data Privacy Act, we are very compliant and we don't easily provide information through these platforms. okay, so naapod ko yan concern naman po. What if kung ang usa ka member sa SSS na for example due to natural death or by accident unsa may madawat sa family sa namatyan if ever kung pananglitan nga napoy beneficiary. Yes, sir. It is already a benefit under SSS po makatanggap ang beneficiary ng funeral claim at the same time death claim. Bago po tayo mag-apply ng death claim, we have to apply first the funeral claim po. Because again, as mentioned earlier,
even a member pays a single month of contribution, automatically he or she is qualified, or his or her beneficiary automatically receives a 12,000 po of funeral claim, which they must also apply this online naman. Tomas, napagailan yung pangwatana? Sa ngayon, ma'am, sa panahon mo, may nangyari bang isang kumpanya, ang isang member ng SSS, hindi siya nag-loan, ginamit ang pangalan niya ng iba, from siguro nagamit ng taga SSS siguro SSS, ang pangalan ng isang tao na member ng SSS, tapos for how many long years, hindi alam ng member na may nag-loan sa kanyang pangalan ng amount of 2,000 plus for almost 20 years, hindi siya na-inform. Nung may kinlaim siya, doon pa nalaman may mga interests na almost 16,000 from 2,000. May nangyari mga yan sa By inyo? far, sir, that I know of, since hindi pa man ako naabot ng 20 years sa SSS, no? But with regard to that, to address that concern, that's the reason why SSS is being so strict when it comes to pag-update ng information, ang pag-apply po ng ating mga benefits and claims. Kaya dapat ang member mismo, hindi po nila basta-basta ibigay ang kanilang mga login credentials, ang kanilang user ID and password. And second po, the reason bakit po online ang ating pag-apply ng mga benefits natin, dahil doon din po natin i-enroll ang ating savings account. So yung savings account po, dapat match po yan sa ating data sa SSS to verify that itong member na ito at itong account na na-enroll na ito ay iisa lang po. So that's why we are very strict when it comes to that. And ang pagpasok po natin sa online ay dapat po maliban lang sa login credentials, meron din po tinatawag natin OTP na sinesend directly sa ating mobile number. Kasi po, yan po ang iniiwasan na kahit sino lang po ang makakapasok. So provided po may nakapasok po sa online account, no, ng isang member, hindi yung member mismo at nag-apply po ng, let's say, yung sabi niyo po ng loan, hindi naman din po makukuha lang nag-access ng account na yon, yung loan na yon, kasi automatically dinidisburse sa personal savings account na na-enroll ni member na ATM. So hindi pa rin yon makukuha ng kung sino man yung nag-access maliban sa member. I haven't heard about that kind of case, sir, no? But moving forward, if ever man meron, ito po nagiging result, dito po nagiging action ni SSS para maiwasan po ang yung ganung po na insidente. Meeting ng ibang pangalan. Kaya maingat po, hindi po basta-basta na-approve yung mga personal account or savings account na ine-enroll ng member. Kasi meticulously bina-verify po ng ating mga evaluators and processors po yung mga ATM na ine-enroll po natin. Kasi we have to really make sure that the ATM that serves as the disbursement account of the member is the same person po yung sa data po natin sa SSS. So siya talaga ang makakuha. Yes, siya lang po. Kahit siguro iba pong naka-access sa online account mo, pag mag-apply po ng loan under your name, hindi din niya makukuha kasi yung ATM nasa iyo, not unless ibigay mo ang ATM sa kanya, pati PIN mo. Oo. So, yan na po ang ang kasalanan, ang proseso. Ang kasalanan po, kayo na po. Kasi personal information yun na po yun. Sa ngayon siguro kay high-tech na hindi na pwede, pero before pa siguro, way back mga siguro, ang age ng tao niya, mga 70 plus na. So, yung unang-una, dilaw pa ata ang uniforme ng taga-SSS. Okay. So, I cannot really speak of something that I wasn't, not yet part of SSS. Baka hindi ko alam ang history po, if ever. But, yung pangalan niya, na-claim ng mismo taga-SSS. Yun. So, we will look into it. I will check that out, Sana sir, hindi and na see. mangyari. I don't think, sir, that it will happen again since we see, no, actually, nirereklamo na po ng mga members how inconvenient at napaka-strict ni SSS because of that.
that we are doing our best na hindi po makuha yung ating because it is rampant na ngayon na yung identity theft po. So yan po ang iniiwasan po natin. Kaya naging strict po tayo. And I understand that there are elders nahihirapan po talaga sa online. That's why ating mga branches, meron tayong mga kiosks and assigned personnel to help our seniors and elders to navigate our online portal po para maturuan sila kung paano po ma-access ang kanilang mga online portal. Alright, okay. Abot na ko sa puntong mangutan na ko sa ulahing pangutana kay siyempre I know na medyo dili kayo siya rampant pero namang yung mga tao that they're trying to navigate sa ilahang kaugalingon, that they're trying to make pagdilihensya kumbaga that they magpaila silang daw taga SSS, but syempre again ang reminders nato alang sa mga members na how na masuta nila nga ang ilahang kay storya raman good is syempre kung taga SSS employee ba siya or kay namang yung mga scam, mga rampant cases of mga pagdilihensya pod, Ma'am. Yes, I've been saying over and over again na anything na madawat nato sa text, tawag, social media na chat, declaring that they are from SSS, even nagsaserve po ng letter house to house stating that they are from SSS. They may seemingly look na they're really a legit SSS employee. Please disregard that. Apart from disregarding it, please report them immediately para po pa-address at we can take action makatake po tayo ng action on it. And the only way again to verify is to visit the branch itself or to check our online portal. That's the only way po na ma-verify po natin. But other than that, any information na hinihingi po sa atin through those different platforms, various platforms, even in person, please do not share it because our information, ang data na sinashare po natin sa SSS, ang binibigay po natin na informasyon ay considered as a sensitive personal information na dapat po natin proteksyonan. So again, let's be very vigilant, let's be very mindful, and let's be way smarter sa itong mga scammers na po ito. Okay, last na lang yun na ako pangutan na Ma'am Mona, I don't know kung para lang maklaro kay wala na tong humid na ID to be specific gina-issue before na sa SSS. Okay, wala na po tayong UMID since we don't have already the third party to conduct this ID capture sa branch itself. But we have this My SSS card that can only be applied online sa online portal. That's why importante jud na maka-enroll gyud ta sa ato ang online portal because everything can be done diha mismo sa ato ang online portal. So, in order for us to avail this My SSS card, first we have to have registered sa PhilSys po. So, regardless kung may natanggap na tayong ID or wala, basta po naka-register na po tayo sa PhilSys, we can already apply for this My SSS card sa ato ang online portal. And the good thing about this My SSS card doesn't only serve as our valid ID, but it also serves as our disbursement account, sir, and ma'am. Para po automatically magiging yan na po yung account kung saan po ipapasok kung may mga benefits po tayo na apply. And not only can be used sa ato ang SSS na transaction, pwede po nato siya magamit for personal use po like kung online payments or kung magbayad ta and use this as our debit card po. And upon application na siya processing fee because it is a card, and we have a partnering bank, we have RCBC, we have Union Bank na sila po ang magpa-process sa ato ang card, and it would take 20 working days bago po na to ma-receive or ma-release ni ang My SSS card, and the processing fee will only cost us 200 pesos. 200 pesos. Oo. So, that's a good thing about this kay dili na to kailangan na og kanang dako na maintaining balance if we want to acquire this My SSS card. And ang reason, tingala mo, ma'am, ngano kailangan register man ko sa PhilSys? Because you notice, dili na nato kailangan mo adto og office sa SSS branch para mag-ID capture. So, ang ato ang gamito na data, ang gamito nato na ID for this My SSS card ID,
ay katong picture nato na na-capture ni PhilSys po because we use PhilSys as our gold standard of verification. So anything na inyong gihatag na information diha, na-capture nila, are up-to-date information po sa isa ka member. So yan, Makambiyuan. dili po pwede makapuhan. Okay, PSA man po na. Daghan unta kong mga pangutana, no, pero syempre time is not giving to be specific kay natay mga higayon kung dunay mga pangutana, SSS related concerns, pwede ninyo i-chat dinhi sa tuang live or sa replay or pagawas man gyud ang meaning episodes sa tuang Kadangpan Digital Facebook page ug YouTube channel. Before ta manamilit ato nang hatagan og higayon kung unsay mensaheng pagpanapos gikan sa atong tinubdan ang Regional Communications Officer sa SSS South Mindanao 1 Division, Ma'am Mona Lorraine Combo. Okay, ato mga viewers, ato mga listeners, labo na sa ato mga SSS members. Thank you for giving me the venue or us the venue to explain or to provide updates. And I'm also looking forward to explain or to provide clarification sa ato ang mga pangutana. So I'm encouraging you to keep on asking questions because despite sa ato naman gitay mga guidelines, no, but we have different cases. So instead of listening sa ato ang mga silingan, sa itong mga friends, it is better to acquire the information, the update sa SSS po mismo na taga-SSS po mismo para po ma-enlighten po ta at para mas mahatag po na to ang accurate na information. So again, please disregard ug ayaw jud ug pataka ug hatag og information nato to anyone and do not easily accommodate text messages, calls, chats, and mga hatag na mga sulat po sa house to house. Kay muna siya ang nagiging ginagamit o gina-abuse na mga platforms sa itong mga scammers to get our information. And our information, by the way, is considered as a sensitive and personal information na kailangan jud nato i-protect and dili nato basta ihatag. So again, daghang salamat and looking forward to have this another fruitful discussion. Oga, syempre, Tagana to sa gigayon, okay, syempre karong adlaw ika-unom na anniversary sa Kadangpan Digital. Happy anniversary Kadangpan. Thank you and it's privilege na si SSS ang iyong gitagaan o chance to hatag to give updates po and clarifications. So Tomas, naa ba kay mensaheng pagpanapos before ta magtapos ang atong programa? Ang atong panapos nga magkita ta sa sunod na pod na edisyon ang atong guest si Ma'am Mona gihapon. Pero kung naan mo yung mga question, i-text lang ninyo kang Carlo or sa ako para matubag ang pangutana for next week kung kuan dito mina sa opisina na mismo Yes. sa SSS. Yes. Kaya kami amo nang gikuan na every week na program para at least ma-aware ang tanan kung unsa ang ilang gusto nga mahitabo sa mga pangutana, mapasibaw nila kay na ang atong kuan sa SSS. Daghang salamat. Right. So pasalamatan sad nato ang venue natong gigamit karon ang Royal Manday Hotel nahimutang sa Palma Hill corner Poncianaria Street, Davao City. Salamat po sa akong skincare. Mag-promote ako sa akong skincare. Beauty and wellness and aesthetic nahimutang sa Bangkal ning siyudad sa Davao sa MacArthur Highway. And of course, salamat po sa mga nagalantaw and padayon sa pagtutok kanamo ug sa mga musunod pang mga katuigan kay daghan tag mga sorpresa or daghan pong mga programa nga angay natong ipasibaw alang sa atong mga pinalanggang suking tig paminaw, tig lantaw, tig tutok ug tig panubay sa tibuok kapupud-an sa ato ang syudad ug sa tibuok nasod Pilipinas. Ug mao kadto naglangkob sa ika-42 ang edisyon sa atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Hangtod sunod gayon sa laing panghismutanan na diin ako ikaw kitang tanan adunay dakong kalambigitan ug sa gihapon sa kanunay kami gihapon yung mga moderator kanang pang Carlo Dolier. Tomas Avancenia Jr. ang co-moderator ni Carlo Dolier. Daghang salamat ug maayong adlaw kanining tanan ang Pictormente, mabuhay ug madayaw. Kita ra ta sunod higayon.